At mainit pa rin nga pong usapin, sabi nga ho ni Isa, ay yung paring impeachment ni Vice President Sara Duterte. May mga naiinip, marami na yung naiinip. Kailan daw ba talaga magsasagawa ng trial ang Senado? Pero yung marami, it's because more than one. Oo, hindi, ang sinasabi kasi, hindi naman ganun kalaki yung clamor. At saka kahit magkaroon ng clamor, ano kasi, hindi siya agad-agad. So kung bakit hindi yan agad-agad, ay tanungin na kaagad po natin ang nakakaalam, ang Pangulo po ng Senado, si Senate President Cheese Escudero. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President, sir. Good morning po. Isa na pa sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga. Hindi pa ba tapos yan? Sa dami ng kakausapin nyo ngayong umaga, sila na lang. Marami naman silang mga ideya. Opo, ayun na nga, nabanggit ninyo marami silang ideya. Yung sila, maraming nagsusulputan, Senate President, Oo. kasi kahit ilang beses na ninyo ipaniliwanag, meron pa rin pong mga Kaya titigil na ako, nangungulit. Nympha. Ganun ba? Wow, Titigil na ako. Ito muna, bago kayo tumigil, SP. Una, meron pong pinaliwanag nyo, hindi kayo pwede magpatawag ng impeachment trial because yung hindi nakasesyon ng Kongreso, nakabakasyon kayo. Pero lumutang ho yung idea ito from Senate Minority Leader Coco Pimentel. Pwede naman daw po kayong mag-special session on your own para makapag-convene kayo bilang impeachment court at para maipaliwanag niya yan, nag-request po siya ng caucus. So sa anong tugon ninyo doon sa kanyang ideya na yon na pwede kayong on your own mag-decide na mag-special session para makakonvene kayo as impeachment court at mag-caucus daw po kayo? Bago yata yun, Nympha, hindi pwede mag-special session ng Senado ng kami lang. May proseso, may procedure, at may mga basihan bago magpatawag ng isang special session. Hindi ganun-ganun na lamang. Pangalawa, yung caucus, kapihan, kainan, tanghalian, agahan, hapunan, hindi po special session yan na pwedeng maglikha ng isang impeachment court. So, sabi niyo ho kasi kakausapin daw po niya kayo, Senator Pimentel. Nagkausap na nga ho ba kayo? And at least yung pong suggestion niya na mag-caucus kayo mapag-usapan kung anong gagawin dun sa articles of impeachment, na i-consult na ho ba ninyo sa inyong mga kasamahan sa majority block, sir? Well, to begin with, hindi pa kami nagkakausap ni Senator Pimentel. Parang mas gusto niya yatang sumulat kaysa tumawag. So hindi pa kami nagkakausap. Isang sulat pa lamang. May pangalawa raw ang natatanggap ko pa lamang. Hindi pa yung pangalawang sulat niya. Opo, pero sa ngayon po, nakakausap nyo rin ho ba yung ibang makasamahan nyo sa Senado? Kasi napapanood lang namin sa news yung mga kanya-kanyang mga pananaw, opinion po regarding po dito. Pero kayo po personally, meron din ho bang mga tumawag na sa inyo na nagtatanong, SP, ano bang dapat gawin dito? Konti, meron. Dahil nasusubaybayan naman nila sa news media yung mga pahayag ko at nagpapahayag naman sila ng suporta sa aming iba't ibang Viber groups. Sa side naman po ng mga miyembro ng House Prosecution Panel SP, patuloy din po yung kanilang sinasabi na dapat ay aksyonan na ng Senado bilang impeachment court itong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte kasi lagi nilang ginigit yung forthwith, nasa konstitusyon, Yun. etc. Ano po ba? Ano po ba talaga? Isa, palibasa ang kasama mo yung mga nasa kamera kaya nagtatanong ka ano ba talaga. Sinagot na namin na ilang ulit yan. At uulitin ko mamaya pagkausap mo si Congressman Chua. Ang nakalagay sa Constitution forthwith, ang nakalagay po sa kanilang sariling rules sa Section 3. Ako kasi isa sa mga gumawa niyan, ako'y kongresista pa lamang. Immediately. The Secretary General shall immediately refer to the Speaker any impeachment complaint filed. Tatlong impeachment complaint yung pinatulog nila ng mahigit 2 buwan. Pero yung rules nila nakalagay immediately. Pues kung ang definition nila ng immediately ay mahigit 2 buwan, huwag naman nilang gamitan ng ibang standard ng Senado. Sa ibang salitang ginagamit na forthwith. Sinasabi nila yung forthwith ay parang immediately raw. Sa rules nila, immediately talaga yung nakasulat hindi naman forthwith. Pero in-interpret pa rin nilang mahigit 2 buwan yan. Sa katunayan, nag-recess na at lahat ang Kamara.
hindi pa rin nila ni-refer yung 3 impeachment complaints sa office ng Speaker na magkatabi lamang naman ang opisina ng SecGen. So bago nila sabihin magmadali kami, sagutin muna nila yung simpleng tanong. Sila nga hindi nagmadali. Bilang mga complainants, tila hindi naman sila nagmamadali. Ngayon porkit na-file, kung magmadali sila ay wagas, hindi yata tama yan at hindi yata, wala yata silang moral basis na pumosisyon ng ganyan ngayon in relation sa Senado. Tsaka Senate President, sorry po for the question kasi po ngayon parang ang lumalabas tila kayo ang may kasalanan dahil di nyo inaaksyonan itong articles of impeachment. Kayo po, ano po yung nararamdaman ninyo? Sa totoo lang po. Wala, naawa ako sa kanila kasi parang hindi nila naunawaan yung sitwasyon. Kasi dun sa mga may gustong matuloy ang impeachment, kung padalos-dalos namin gawin ito, mas bibigyan lamang ng dahilan na nasasakdal si VP Sara na umakyat sa Korte Suprema sa iba't ibang mga paraan. Baka sa dulo, mas madali pa ito imbis na bumilis tulad ng gusto nila. At panghuli, Isa, ulitin ko uli, sino man ang magsasalitang partisano, sino man ang hihirit at magbibigay ng opinion na meron ng posisyon pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara, hindi namin gaanong bibigyan ng pansin dahil partisano nga sila eh. Pag makinig kami sa panig na yon, siyempre yung kabilang panig naman ay magsasabing, ba't yan ang pinapakinggan mo, hindi kami? Ang susundin namin ang konstitusyon, ang batas, at kung ano ang tingin naming tama. Hindi ko anong dinidikta, higit pa ng mga partisano at may mga sarili ng posisyon, ika nga, kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Yung huli yatang pumosisyon ay yung mamamayang liberal nila Senator De Lima, dating Senator De Lima. Well, isa siya sa mga complainants. So ulitin ko, bakit naman ako magpapadala sa kanya? Siyempre, complainant yan. Gusto niyang tanggalin si VP Sara. Gusto niyang madali agad tanggalin si VP Sara. Bilang korte, bilang husgado na magdedesisyon kaugnay nito, hindi kami magpapadala sa kanila. Senate President, ay banggitin ko lang po para dun sa mga followers natin sa Facebook, naka-zoom po si Senate President Escudero, so makikita nyo rin siya. Senate President, ito po, sa inyo nga po ulit manggaling, ilang beses nyo na hong naipaliwanag, pero sa inyo manggaling ngayon. Ilang bakit beses nga na ho ba napaliwanag ni Bay? Ba't ulitin na naman Ay, natin? pero hindi, sir, para baka mga bagong nakikinig. Sir, bakit nga ba Ayaw hindi mong kayo i-replay na lang makapag-umpisa? Bakit nga ba hindi pa kayo mag-umpisa ng impeachment trial? Kasi bawal, wala kaming sesyon. Naka-recess kami. Hindi pwedeng simula ng impeachment, hindi pwedeng i-convene ang impeachment court habang kami naka-recess. Ganun kasimple lamang naman yon. At sa mga nagdaang panahon, ulitin ko ulit, Opo. impeachment ni Corona, 1 linggong nagsesyon pa ang Senado. Pero hindi naman kinonvene yung impeachment court. Kinonvene matapos ang recess ng Pasko at New Year. Mahigit 1 buwan yun. Impeachment ni Mercy Gutierrez. 3 araw bago nag-adjourn ang Senado, pero hindi naman nag-convene yung impeachment court. At niresume nila yun mahigit din 1.5 buwan dahil yun yung nagkataong recess ng mga panahong yun. Ito, final sa amin 2 oras bago kami mag-recess. Tapos sasabihin nila, dinedelay at hindi namin ginawa yung trabaho namin. Excuse me naman po ng malaki-laki. Kung pagbabasihan natin yung mga nagdaang impeachment complaint, sinunod lamang naman yung recess. Itong recess namin na magre-resume kami sa June 2, pinagkasunduan ito nung July pa, nung nagdaang taon. Sinusunod lang din namin yung nakatalagang recess dahil nga may election po tayo. Ngayon, ayokong tratuing espesyal itong impeachment complaint ni Vice President Duterte. Porkit Vice President, porkit unang Vice President na may impeach, porkit si Duterte yan, ang pangalan ni Duterte, dapat yung pagtrato namin, pareho din ang pagtrato ng Senado sa mga nauna at ibang impeachment complaint. Hindi dapat ine-espesyal na pagtrato ito. Ika nga, kaya nakapiring yung babaeng sumisimbolo sa hustisya. Dapat walang tinitingnan, walang tinititigan. Pantay lamang dapat ang pagtrato. Ang isa din po sa ipino-point out ng mga kritiko, Senate President, ay yung nag-adjourn kayo nung February 5 kung kailan natanggap ninyo yung articles of impeachment. Samantalang, po pwede naman daw ho kayong mag-session pa until February 7 kasi yun ang nasa legislative calendar. So bakit daw kayo nag-adjourn without acting on the
sa articles tagal of mo impeachment. nagko-cover ng Opo. Senado, di ba? Ang session ay Monday to Wednesday. Yes, sir. Bagaman yung petsang nilalagay hanggang Biyernes, wala namang session ng Webes, wala namang session ng Biyernes. At yung sinasabi mong February 7, hindi na agad realistic yun dahil 4-day work week lamang naman ang Senado. Never ginawa yon. Ulitin ko, kung hindi naman namin ginagawa noon, bakit bigla namin gagawin? Bakit? Espesyal, nagmamadali, gigil na gigil, hindi kami gigil na gigil, hindi kami nagmamadali at hindi ito espesyal. Opo. Last 2 weeks po nakausap namin kayo at napag-usapan din po natin yung special session. Pero from this time po, Senate President, meron na ho bang communication from Palasyo or Kamara na humihirit po ng special session Kasi po yun sa ang Senado? kasi yun po ang sinasabing susi para Yun. makapag-convene kayo sa As sa impeachment impeachment court. court, before June 2 is magpatawag ng special session. So, ayun po. Wala ang pong nag-iisip. komunikasyon sa akin. At sa parte ko naman, ang probisyon ng saligang batas ay maliwanag. Pwede akong humiling ng special session nang may pahintulot ng majority at minority leader at ng speaker kaugnay ng isang urgent legislation. Ngayon, gusto nating magsinungaling tayong lahat sa publiko. Simulan natin dyan. Sasabihin namin, uy, urgent legislation, mag-iimbento ako ng anumang panukalang batas. Pero sa totoo lang, pagbibigyan ko lamang yung mga gusto mag-convene ng impeachment court. Tama ba yun? Tingin ba niya na ayon sa saligang batas yun? Gusto ba niyang gawin ko yun? Hindi. Kaya wala akong balak gawin yun. Pero kung may makita ho ang presidente na kailangan madaliin na panukalang batas, yun talaga, nasa prerogative ho niya magpatawag ng special session, hindi ho ba? Hindi ko kaya magsalita para sa Pangulo niya. opo. Ang kaya ko lamang ay yung sarili ko. Yun ang nakasaad sa saligang batas. Ngayon, may mga pagkakataon na automatic kaming magsesesyon. Kapag ka na-incapacitate o namatay o na-impeach ang presidente, ang vice-presidente, kapag ka kinakanvas ang boto at kailangan iproklama ng presidente at vice-presidente, kapag ka nagdeklara ng martial law ang presidente, iyon automatic magko-convene ang Kongreso agad-agad. Opo. Kanina Pero- po, Senate President, sorry, partner, kanina po nabanggit nyo, bawal magsagawa ng impeachment trial dahil nakabreak ang Kongreso. So, ibig pong sabihin, in a way, tinatanggihan nyo na yung hirit po ng Senate Minority Leader at ng iba pa, walang mangyayaring impeachment trial sa March, sa April, sa May, so July na po talaga tayo. Sa June meron pag-resume namin. Masisimulan yon. Sinabi ko na rin yan, Isa. Pero malabong matapos yon, kaya ang tatapos niyan at malamang ang trial mismo magsisimula sa 20th Congress na. Maaaring masimulan sa pamamagitan ng pagpapadala ng summons, pagkoconduct ng pre-trial, pero yung trial mismo, malamang magsisimula yan. When I say trial, pagtanggap ng ebidensya, pag-admit ng ebidensya. Malamang yan ay magsisimula sa pagpasok na ng 20th Congress after July 28. Ngayon, makakausap niyo mamaya ang isa sa mga prosecutor. Napakinggan ko ang ilan sa kanila. Na tila nagmamadali at parang sinisindihan din ang kanilang mga upuan. Mas polite yatang sabihin yon. Siguro, ipapayo ko na lang sila sa kanila, imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asikasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya para sa gayon, pag nagsimula ang trial, ay wala ng delay. Dahil sa tagal nga naman, nang hindi nagtatrial, wala na silang dahilan, palusot o rason para hindi pa maging handa. At hindi ko inaasahan na sila hihingi ng anumang palugit na oras sa anumang kailangan nilang isumite sa impeachment court. Dahil naman din sa haba ng panahon para sila'y maghanda, kumalap ng ebidensya, kumuha ng testigo, nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahon dapat sila'y naghanda na. Oo nga naman. Hindi pwedeng, Well hindi said pa po, kami Senate ready. Oo. President. Pero Senate President, ito po, ibig sabihin, yung trial proper sa July na kasi yun ang pagbabalik session pagbubukas ng session ng 20th Congress. Pero yung pagko-convene po ninyo as impeachment court, yung makikita po namin kayo na nakarobe na, manunumpa na as impeachment court judges, approval ng Senate rules, sa June po yun. Posibleng mangyari yun sa June. Nemfa, tama ka, yun ang opinion ng ilan sa mga abogado na kinukonsulta ng Senado ngayon. Opo. At asang ayon sa rules,
bibigyan ng kapangyarihan ng Senate President na gawin na yung mga ilan dapat gawin. Kabilang na ang pag-issue ng summons, kabilang na ang pagtanggap ng iba't ibang pleading mula sa magkabilang panig, kabilang na ang pag-conduct ng pre-trial para hindi nag-aksaya ng oras ang Senado habang hinihintay ang pagpasok ng ika-20 Kongreso. Opo, pero alam naman po natin, Senate President, na may nakabinbin po mga petisyon sa Korte Suprema. Kung sakasakali lang naman po, ayaw din naman nating i-preempt po, no, Senate President Escudero, kung sakaling magpasya yung Korte Utusan ng Suprema na Senate. umpisahan na ng Senado yung impeachment trial, kayo po, masasabi niyo pong handa ho kayo? At susundin ba ng Senado? Yes. Ang pagbobotohan niya ng Senado, kung ako ang tatanungin, dapat sundin. Pero sa kasaysayan ng Senado, sa kasaysayan ng Kongreso, sa pagganap ng impeachment na trabaho niya, may mga pagkakataong sinunod ng Kongreso ang Korte Suprema sa kautusan nito kaugnay ng impeachment, may pagkakataon ding hindi. Sa dalawang pagkakataong yon, pinagbotohan yon ng Kamara at ng Senado. Particularly, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema sa impeachment ng Kamara laban kay Chief Justice Davide, hindi yan sinunod ng Kongreso. Nag-issue ng TRO ang Korte Suprema sa pagbubukas ng foreign currency deposit account ni dating Chief Justice Corona. Sinunod yan ng Senado. So, Senado rin ang magpapasa ng bagay na yan kung sakasakali. Pero kung ako tatanungin mo, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Pero balikan ko rin isa, hindi lang naman mandamos para kami mag-trial eh. Meron din naghain ng petisyon sa Korte Suprema para tigilan kayo. itong impeachment. Dahil palpak daw yung pagsisimula ng impeachment ng Kamara. Hindi ba tama at magandang panahon ito para lahat ng yan ay mapagpasa na muna ng Korte? Kesa naman magsimula kami para lamang pigilan ng Korte pagdating ng panahon. And then, sir, okay. So, dun sa impeachment trial, so ito, sir, kung mag-start na kayo ng, sabi nyo nga po, maaari na kayong bigyan ng authority para gawin na yung mga kinakailangan as presiding officer ng impeachment court. So, sir, kailan po mangyayari yung padadalhan ninyo si Vice President Sara Duterte ng nitong articles of impeachment at hihingan siya ng sagot dito? Sir, di ba merong ganong procedure? Hihingan siya ng As soon answer. as i-authorize ako, Nympha, kung mangyari yan ng June 2, June 3, edi agad namin gagawin yan. Kung 2 araw, sabihin mo na para matanggap ni VP Sara yung aktual na kopya. Opo. Edi June 4, June 5, nasa kanya, may 10 araw siya para sumagot. Edi June 15 na yon. Pag matanggap namin, makalipas ang 2 araw at yung kabilang panig, meron din silang 10 araw para magbigay ng reply. Edi July 4 na yon. Baka mag-submit pa ng rejoinder sa rejoinder, yung magkabilang panig at anumang ad cautela pleading, yung mga pleading na gusto nilang isumite, kalagitnaan na ng July yun. Sang-ayon sa Rules of Court na mayroong suppletory application, dapat iset ang pre-trial within 30 calendar days mula nang isumite ang pinakahuling pleading. So baka nga lumampas pa yon ng July 28 ang pagre-resume na ng panibagong Kongreso. Merong parang naalala ko ho, Senate President, sabi po ni dating dating Associate Justice Antonio Carpio, pwede nyo nang gawin yan, yung hinga ng answer this early si Vice President because na po gumugulong na yung impeachment process eh. Hindi pa gumugulo yung impeachment process na i-file pa lang. Hindi pa nako-convene yung impeachment court. So Hindi ko sinasabing mali siya o tama siya, pero ayokong magkamali na gagawin ko yan. Isa pa, alalahanin natin ang apelyido ni Justice Carpio ay kaapelyido ng asawa ng nasasakdal at medyo may relasyon sila. Hindi ko sinasabing merong kulay yung kanyang sinasabi, pero siyempre buong ingat namin gagawin. Lahat ng aming gagawin sa mga susunod na araw. Dahil nga, hanggat maaari, ayaw kong bigyan ng dahilan ng sinuman na umakyat sa Korte Suprema at pigilan yung proseso namin dahil lamang nagpadala kami sa mga mainit ang puwet at nagmamadali. Po. Yun nga po, next kong question. Kasi may mga allegations na po na, dinidelay ng Senado itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo na po maglinaw, Senate President. Meron bang delay? Meron bang pinipigilan? What's holding you? Oo. Wala po. Ulitin ko, nag-adjourn kami, nag-recess kami ayon sa schedule. Kung baliktad ang gusto, walang delay pero ang gusto nila madaliin namin. Hindi ako papayag doon.
hindi kami nagde-delay, pero hindi rin ako papayag na madaliin ito. Yung mga nagsasabing dinedelay namin, lahat yan, o 99% niyan, puro partisano isa, Nympha. Partisano, ibig sabihin may kulay, may politika. Pabor sila na ma-impeach si VP Duterte. Pabor silang matanggal si VP Duterte. Ayaw nila kay VP Duterte. Gusto nilang matuloy impeachment. We will take that with a grain of salt, but we will not follow one side to the detriment of the other side. That is against the very nature of being fair, transparent, and providing due process. So ako isang tanong na lang ako. Doon po sa from among Meron the pa din? Sir, from among the senators, sir, kasi di ba ang ano nga ang suggestion, balikan ko lang yung suggestion ni Senator Coco na mag-caucus kayo. So pero yung sa suggestion na yon ay nanggaling sa minority bloc kaya dadalwa lang sila doon sina Senator Rizzo Ontiveros. From among your peers po doon sa majority bloc, meron ho bang ganung request, may ganung bang clamor o Wala. Mm. Wala, Nympha. So ibig sabihin, kung ano yung decision ng Senate President, unless kasi overturned by the majority bloc, stands. Oo, Nympha, pero walang ganong request. Pero maging ganun pa man, alam naman at kalat sa media yung sinabi ng minority leader natin. Finorward ko rin sa Committee on Rules para ibigay sa mga miyembro. Ni-refer ko pa rin sa legal team natin. So I gave the suggestion of Senator Coco, proper course para matimbang at masukat ng aming mga kasamahan ng Committee on Rules at ng legal team ng Senado. Opo, ako isang question lang din po, Senate President Escudero. Meron pa din? Yeah, isa na lang last na to. Kasi po, nagpadala ng litrato yung Office of the Speaker at mukhang nakita ho kayo sa isang event last week ni Speaker Romualdez. Meron bang nagkaroon ba kayo ng kahit small talk or chikahan? Meron po bang ganoon? Nakita kami sa affair ng Japanese Embassy. Nandun din ang ilang mambabatas pero nagbatian lamang kami at hindi kami nagkausap ng mahaba-haba. And to be fair to the Speaker, wala siyang binanggit kaugnay sa bagay na ito. Nagreklamo pala SP yung pong Meron pa camp din? so nagreklamo yung camp ni Vice President, hindi daw sila nag-request daw sila sa Senate ng articles of impeachment, yung certified true copy. Hindi daw sila binigyan, sa House din daw humihingi sila, hindi sila binigyan. Bakit nga ba? Well, una, Nympha. Una, sinumite lang sa amin yon, hindi kami ang gumawa nun. Yung kopyang yon, pinablish na namin sa website ng Senado. Official copy po yon. Kung manghihingi sila ng certification, dapat yung gumawa ng dokumento sa Kamara. Hindi kami pwede mag-certify kaugnay sa tinanggap namin dahil hindi naman alam namin kung totoo lahat ng nakasulat doon. Pero maging ganun pa man, nakalagay naman po yun sa website. Pangatlo, nakapaghain na nga sila ng petisyon sa Korte Suprema, di ba? So ano pang dinadakdak nila? Yun na yung ginamit nilang basihan sa paghain ng reklamo sa Korte Suprema. Hindi nga lang sila. Pati sila Attorney Topacio, sila Attorney Torion, nakapaghain na rin ng wala namang problema at reklamo. Kaugnay dyan sa mga certified true copy. Dahil sa totoo lang, hindi naman po kailangan yon para maghain sila ng petisyon sa Korte Suprema. At panghuling rason, may sumulat nga po sa amin pero wala pa namang entry of appearance yung mga abogado para sabihin talaga namin na yung sumulat sa amin abogado nga ni Vice President Sara. Paano kung pinapasakay lang pala kami? De mukha naman kami mga isang damakmak na ignorante na sumasakay lamang sa sino nagpadala sa amin ng sulat. So naging maingat din kami nang wala kami niyayapakang karapatan dahil nga natuloy naman yung kanilang paghain ng kanilang mga petisyon sa korte nang walang problema bagaman wala silang certified true copy dahil nga nasa official website yan ng Senado. Yung kopya ng impeachment na final sa amin as received by the Senate. But we cannot certify as the authenticity of the impeachment complaint itself. Yung pinanggalingan lamang po ng dokumento yan ang pwedeng mag-iso nun, yung Kamara po. Tsaka kasi yun sa procedure yun yung officially ine-enter yung appearance ng sa open court, tama ho ba?
SP. Wala pa naman ganun. Wala pang ganun. So may sulat pa lamang kami. Alangan naman tumawag kami sa law firm ni Hello, totoo po Kayo ba nga to? ba to? Meron bang kontrata? Opo. Pagtingin naman po ng kontratang pinirmahan ng Vice President na kayo na talaga yung abogado niya. Hindi naman ganun yun. That's why it's usually done in open court to avoid all of these awkward and embarrassing questions and situations. Yan. With that, sir, maraming salamat po Thank sa you so much po, oras. Senate Sa President. ulitin Huwag kayo po. magsasawa. Isa. Sir, gusto niyo pang tanong? Iba naman. Hindi, ito na huling pagkakataong pag-uusapan natin to. Iba naman. Iba naman. Parang tatanungin yata kayo hanggang walang impeachment trial, SP. Pero salamat po sa pagsagot Thank niyo you sa so much aming po tanong. palagi. Salamat, Isa. Salamat din pa sa ating mga taga-subaybay. Good morning. Good Good morning, morning po. Maraming salamat po, Sisa. Hilingan, walang pinoprotektahan.